na ng problema ang ating buhay, kaibigan. Lagi ka na lang nakapamewang sa iyong kapalaran. Andyan lang ang barkada, naghihintay, nag-aabang. Malakas ang tawanan sa amin, sige lang ang pahinga. Love Radio, sigaw mo pare, Love Radio, kaharutan mo to. Love Radio, sigaw mo pare, Love Radio, ngiti tayo, lakihan mo. Kailangan pa bang i-memorize? Tao'y sadyang matibay, naghahanap ng tropa sa gitna ng kalungkutan. Ganito talaga kabisyo, ang saya-saya, malakas ang Oh yes! Good morning! Gabi siya oras, 6:31 na in the morning. Kasama ako. Bangon na! Ano ba naman yan? Ipasok pa. Thursday pa lang oh. October 2 pa lang kabisyo. Ano ba? Tinatamad ka na kagad. Alalahanin mo, may 13th month pay pa, di ba? O sabi nila, kahit daw bida-bida ka, anong galing mo, magkaka 13th month pay ka pa rin naman daw. So ano ibig sabihin nun? Petics ka na lang, ganon. Di naman, di ba? Tatrabaho pa rin na maayos. Ay nako, good morning sa mga kabisyo nating gising na ang diwa pero nakapikit pa rin. Ay grabe naman yan, bangon na ha, hindi ka na nanaginip, ako to live. At live na live tayo sa Love Radio Palawan Facebook page kabisyo. Ako po si Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic, again it's morning balita. Eto na muna. Sa ating pong local news mga kabisyo, lalaki ho na ng hostage ng sariling ina at kapatid sa Rizal. Naku, nahaharap ho sa kasong serious illegal detention. Mahaharap nga po sa kasong serious illegal detention. May kaugnayan sa RA 7610 o child abuse. Ang lalaking ng hostage ng sarili nitong ina at kapatid sa Kanipaan, Rizal, Palawan noong Lunes ho ng gabi mga kabisyo. Ayun, nakilala ho ang suspect na si Errol at hindi pala kapatid, pamangkin. Ayan, nasan ba nakatingin ang aking mga mata? Ayan, pamangkin ano ho mga kabisyo. Tinutukan ng suspect ng itak at pinagbantaan pa nito ang biktima. Well, safe na rin po sila ano mga kabisyo ngayon. Ay nasa custody na ho ng Municipal Police Station ang suspect para sa pagsasampa ho ng kaso. Samantala,
Sa mga kabisyo ho natin na bibiyahe ngayon, ako good weather po tayo ha sa Port of Mississa or Palawan. Hindi naman ho tayo direktang apektado ho ng bagyo ano ho mga kabisyo. Gayon pa man, dala ho tayo ng payong ah, para lang handa ano ho. Mga kabisyo nating lalabas ng kanila ho mga bahay, yan, rarampa, kung saan man sa palengke, yan, or sa trabaho, dala ho tayo ng payong. If in case umulan na ho mga kabisyo, nakataas na ho ang signal number 1 sa malaking bahagi ho ng Northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, mas lalakas pa po itong si Bagyong Paulo into severe tropical storm in the next or within the next 24 hours mga kabisyo. Alright. At more balita coming up. Kaya naman tumutok ko pa rin mga kabisyo natin na naka-view sa ating Facebook page na Love Radio Palawan. Sa mga nagtatanong kung kailan ho magsisimula ang Champion na Milyonaryo pa promo, October 5 po mga kabisyo ha. October 5, pwede na ho kayong maghulog ng inyo po mga entries ng Champion products dito po sa Love Radio Studio. Kami po yung matatagpuan sa 4th floor ng Ascendo Suites, Malvar Street. Hanapin lamang po ninyo yung clinic ni Doc Aralar. Nandito po kami sa ika-4 na palapag. Alright, balik tutugan na muna tayo. Again, morning balita kasama ako, Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Halo kayo ng hostage ng sariling ina at pamangkin. Hawak na po ng pulis yung ng hostage ng nanay niya, sarili niyang nanay at pamangkin. Actually parang hindi pa confirm to ha, pero parang sabi nagdodroga daw. Only police can verify. Under investigation pa rin po. But ang sure dito ay kakasuhan po siya ng serious illegal detention dahil sa ginawa niya. Agad akong nadadarang Wait lang, nakalive ba ito? Sisinghot lang ako ng inhaler.
Ay, nakakantok na umaga. Oy, pero maganda yung ano natin ngayon ha. Although hindi masyadong mas maaraw. Um, nakikita ko na medyo maaliwalas naman yung panahon natin. Kasi kagabi may buwan eh. There's a moon last night. So I saw it. I saw it. Ay, ano ba yan? Hikab ng hikab. Antok ako eh. Naantok tayo guys. Aga naman ako natulog kagabi, mga 10. Yun na yung pinakamaaga akong tulog kasi usually yung tulog ko talaga 11 or 12. Ewan ko ba sa aking mga mata. Hindi marunong matulog ng maaga. Sinisi yung mata. So magta-time check tayo na guys, grabe. Kung may maitutulong kayo, ano po, ang DZRH, MBC Media Group, Operation Tulong ay naglunsad na ho ng um, tawag dito, donation drive para sa mga kabisyo ho nating naapektuhan ng lindol sa Cebu. Kung may sobra-sobra po kayo dyan, na alam niyo yun, kaya niyo namang let go or itulong, ano ho, itulong po natin through Operation Tulong sa nakashare po sa page ko sa DJ Reporter, mga kabisyo. Okay? Grabe yung epekto ng lindol. Grabe. Ang lawak. Tsaka ang lakas kasi 6.9. Chinecheck ko kanina sa GeoRisk, hindi, Hazard Hunter. Yung Pag-asa po, yung Pag-asa website po, pag open nyo po ng website, marami po dong mga links. Halimbawa sa flood, sa earthquake, ang dami niya. So, pwede po ninyong i-check yon. Baka hindi nyo lang ho nalalaman, pwede po ninyong actually kahit yung flood na nakikita doon, sobrang advanced na nung ano natin. Although, syempre, hindi pa rin tayo nakakasabay. Pero syempre, at least, na-inform tayo through these websites, no? Hindi ko alam kung bahagi ito ng Project NOAA. Parang feeling ko hindi naman. Kasi yung DOST may sarili yata silang DOST, Pag-asa, ano pa ba? And the RMC, DepEd. Basta ano to, parang interagency. Wait lang. DOH, DPWH. Gaya nito, tinitingnan ko dito yung ano to? Earthquake monitoring. Yan o. Naglalabas siya ng detail.
Tapos naglalabas siya ng details. New earthquake event alert. Anong oras to? Today. Yan, halimbawa ito, October 2, total earthquake count 84. So ganun siya ka ganun siya ka-active, na-check niya, na-monitor niya. I think Fivox of course. Dahil sila yung oh yeah, Fivox. Kung makikita nyo sa mapa, naka-red pa yung northeastern part ng Cebu. Uy, baka siya latest. Ayan. Ah, nagbi-blink yung part na may active or latest earthquake. Kagaya nito, anong intensity to? Naka-red siya eh. So, 1.0 to 1.9 magnitude. Mahihina na lang to. Pero, aftershocks kasi ito ng ng 6.9 pa. Gumagalaw pa rin yung lupa. Alam nyo, nakakatakot yung natin ngayon. Nakakatakot yung panahon natin ngayon. Kasi syempre, 'di ba? Alam nyo, walang nakaka-predict ng mangyayari sa mga susunod na araw, no? Kaya lagi hong paalala ng authorities, yan, Fivox, Pag-asa, DOST, na maging handa. NDRRMC. Yan. Maging handa po palagi for the big one. Wala pong nakakasabi kung kailan po darating ito. Even yung pinakamagagaling na geologist, pinakamagagaling na mga scientist, hindi po nila napipredict. They can only advise us to take caution, take care, what to do during earthquake. No matter how prepared we are, mga kabisyo, at the end of the day, if it's our end time, wala tayong magagawa. We can only hope and pray that walang casualty, di ba? Pero ganun lagi, may risk po palagi yan sa buhay natin. Yung mga disasters and calamities kagaya ng lindol, no one can predict, only God knows. Kaya ang mainam na gawin ay makibahagi siguro tayo sa tawag dito pag may mga earthquake drill, no? How we can be at least prepared pagka dumating to. Kasi sinasabi to palagi ng mga eksperto, na mas malubha pong maaapektuhan talaga ang Metro Manila. Sabi pa parang magsasubmerge into basta sobrang ayaw na din naman nilang manakot dahil hindi naman talaga sila nananakot. Ito po ay paalala na paghandaan po natin yung the big one, no?
Um, Again, sabi nila mas malubhang maapektuhan yung Metro Manila dahil maraming mga gusali sa Manila na hindi earthquake proof, no? Unlike other countries na may mga buildings sila na earthquake proof. And ang nakakatakot dito yung mga bahay, yung mga gusali na nasa fault line. Actually, may markings na po yan. Di ko alam kung anong agency. For sure, maybe FIVOX or DOST Pag-asa, DPWH, no, many buildings and government infrastructures, tulay, kalsada, ang masisira. Yan. Lubhang maapektuhan ng the big one. Kung mangyari man yon, God forbid. Sa Palawan, ang sabi nila, hindi porke wala tayong active fault line ay hindi tayo makakaramdam ng lindol. Makakaramdam pa rin tayo dahil malapit tayo sa Panay, no. Merong active fault, no, within that region. Pababa yan hanggang Mindanao no. Dahil ang Pilipinas ay nasa loob ho ng Pacific Ring of Fire. So marami ho tayong mga active volcano and earthquakes every now and then. Hindi lang natin nararamdaman talaga dito sa ibabaw ng lupa, pero sabi ng mga geologists, gumagalaw talaga yung lupa sa ilalim. Yan. So we can only hope and pray. Mararamdaman natin sa Palawan, pero wala tayo sa fault line. Yan. No, and we're just so thankful, no, na may mga geologists na non-stop yung pag-aaral nila, pagsasaliksik kung ano pa yung mga possibilities, yung extent ng damage, tawag dito, how we can prevent extensive damage sa, alam mo, nakakatakot ito yung buhay kasi ng tao, no. I mean, masira na ari-arian mo, pero yung buhay mo kasi, 'di ba, isa lang yan. So may sabi naman ng iba, kung oras mo na, bakit kung kaya mo namang isalba ang buhay mo, 'di ba, sa mga kalamidad na ito, sino bang gustong mamatay? 'Di ba? Pero again, we can only hope, we can only pray. Si Lord lang yung nakakaalam ng lahat, no. Again, naglunsad po ng donation drive ang check na natin yung link. Ang MBC Operation Tulong, check nyo po ang MBC Operation Tulong Facebook page para sa mga kababayan po nating niyanig ng lindol nung nakaraang gabi. Alright, may bank details po kung saan ho ninyo pwedeng i-deposit yung inyo pong mga donations, tulong para sa mga kababayan natin, no, dyan sa Cebu. So far, hindi naman naapektuhan yung flights. Yun ang inisip ko nung nakarang araw, kailan naman nangyari yung lindol? Noong nakaraang gabi. Kung 9:59 p.m. nung gabi. Tapos pagising ko kinaumagahan. Actually, gising pa ako nito, nakita ko, akala ko ano lang, yung mga video na kumakalat, akala ko AI or gawa-gawa lang. Kasi parang pinagtatawanan pa nga nung iba dun sa comment section kasi yung reaction nung nagvi-video, gulat na gulat siya kasi yung nakita ko yung McDo. Yung McDo na drive-thru parang bumagsak, tapos parang tinatawanan pa sa comment section. Tapos nag-check ako ng news. Oo nga, no?
may lindol. Tapos I was thinking the following day, sabi ko, okay kaya yung flights or what? Thank you Lord, hindi naman na-apektuhan. Pero, malaking bahagi sa northeast ng Cebu ay napinsala. Ang dami hong mga buildings ang bumagsak. At ang nakakalungkot, tumataas po yung death toll. No? Ibig sabihin yung casualty. Alright, so exit na muna ako mga kabisyo. Maraming thank you. On air tayo hanggang mamayang 8 in the morning. Ingat-ingat.